Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man sa ating YouTube channel. Mega shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, panoorin po natin at pakinggan po natin ang mensahe ni Kiko Pangilinan na kung saan na-invite po siya sa isang celebration dito sa Quezon City. Tinawag po ito na Women Month Kick-Off Celebration sa Quezon City po mga ka-action, mga kakamping. No? Kayo na po ang magtansya kung gaano po karami ang mga nag-attend sa nasabing celebration na kung saan ay naglatag ng plataforma ito ang ating pambato na si Kiko Pangilinan dyan sa Senado. Mukhang marami pa itong tao kaysa doon sa rally ng PDP laban doon sa Laguna. Kasi open court po ito mga ka-action. So pagpasensya nyo na lang po kasi bawat live nito ni Kiko is nakatayo po ang camera. Maganda sana kung naka-landscape kaso sa kanya laging nakatayo, no? So doon kasi sa Laguna ang PDP laban doon sa Pansol Calamba Laguna kahapon, no? Pansol Calamba, yan. Sa basketball court na lang ho sila nagrally. Kasi mukhang hindi pa nga yata na puno. Diyos ko, ang late-late ng venue nila. Pero, hindi pa yata na puno. Dito ho, mga ka-action, mga kakamping. Open court, open field yata po ito. So, ito po, pakinggan na po natin mga ka-action, mga kakamping. At hindi binubulsa ang pondo dapat ibinibigay ng buo sa serbisyo sa taong bayan. Yun ang marapat-dapat. At alam nyo, 3 beses akong tumakbong senador at dito sa Quezon City, 3 beses po ninyo akong hinalal. 3 beses po kayong nagtiwala sa akin. Kaya nung 3 termino natin bilang senador, ni minsan hindi tayo pumayag na masangkot sa anumang kasong anomalya. At kung serbisyo publiko lamang ang pinag-uusapan, dito po sa ating lungsod, marami rin po tayong proyektong nailaan. Iba-ibang mga proyekto tulad ng pabahay, Gawad Kalinga, tulad po ng ating pagtulong sa ating mga financial assistance sa LGU at ating mga konsehal. Hindi natin nakalimutan ang lungsod. At ngayon, tayo'y tatakbo muli sa pang-apat na pagkakataon. Bakit? Dahil ang daing ng taong bayan ngayon, mataas ang presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Nung tayo po ay naging Food Security Secretary, nung panahon ni Presidente Aquino, nilabanan natin ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin. Ginawa natin ang paraan para tiyakin na yung supply ng NFA rice na 27 pesos at 32 pesos, ginawa natin available sa ating mga palengke. Hinabol natin yung mga nag-hoard, yung mga trader na nagsasamantala, yung unti-unting ilalabas yung bigas. Ni-rate natin ang ilang mga warehouse, kalahating bilyong pisong halaga ng bigas kinumpiska natin at matapos ang 1 taon dahil natakot na silang kukumpiskahin yung mga nagsasamantala, nilabas din nila. Matapos ang 1 taon, bumaba ng hanggang 3 piso kada 1 kilo ng bigas. Kaya noong mga panahon na yun, 1,000 piso maraming nabibili. Hindi ba? Ngayon makita, dati pag ikaw ay kumain ng baboy, ikaw ay magkaka-high blood. Hindi ba? Pag ikaw ay kumain ng karneng baka, sabi nila, tataas ang iyong BP. Pero ngayon makita ang presyo ng baka at saka ng baboy, mataas na ang ating high blood. Ika nga, sa presyo ka lang. Hindi ito tama. At dahil dun sa ating ginawa noon, after 1 year, bumaba ang presyo ng bigas. At dahil na-manage ang presyo ng bigas, sumunod na ang iba pang mga bilihin. Pinakamababang nationwide inflation sa loob ng 20 taon.
Nagawa po natin yan noon at yan ang nais nating gawin ulit ngayon. Dalhin sa Senado ang pag-iimbestiga at pagbabantay sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ang sabi ko nga, kung kayang maaresto sa Senate hearing at makumbinsi ang Executive Department na maaresto si Alice Go at nakumbinsi ang Malacanang na gawing illegal ang BOGO dahil sa Senate hearing. Naniniwala tayo dahil din sa Senate hearing, pag isiniwalat natin yung mga nagsasamantala, binangga natin at wala tayong sasantuhin, kaya din arestuhin ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nasa nagtutulungan. At yan po ang ating minumungkahi. At ito'y napaabot ko na rin kay Mayor Joy, yung usapin ng pagbibili ng pagkain, ng bigas, ng gulay sa ating mga magsasaka para sa mga feeding program, calamity relief ng ating mga kababayan dito sa lungsod. Dahil pagka binili natin direkta sa mga magsasaka, ang kanilang gulay, ang kanilang palay, ang bigas, dadami. Maengganyo silang magtanim pa. At pag marami na ang supply ng pagkain, marami na ang supply ng bigas, dahil naengganyo ng magtanim ang ating mga magsasaka, babagsak na ang presyo ng pagkain. Lahat tayo makikinabang. Kaya ang pangalawa natin umumungkahi, napakahalaga, libreng almusal mula preschool hanggang grade 12 sa lahat ng public schools. Libreng almusal dahil matindi ang malnutrition. Tatlong makikinabang doon. Una, ang ating mga anak, hindi na magugutom. Dapat masarap at masustansya ang almusal. Pangalawa, ang mga magulang, bawas gastos sa pagkain. At pangatlo, gagawin natin yung batas na dapat kalahati nung binibili para sa almusal ay binibili sa mga magsasaka at maningisda para sila po'y maengganyo pang magtanim. So tatlo ang makikinabang sa nasabing panukalang batas na libreng almusal mula preschool hanggang grade 12 dapat sagot ng national government. At hindi ko na po papahabahin pa. Happy Women's Month sa inyong lahat. Napakahalaga ng kababaihan sa anumang lipunan. Dahil kung wala ang kababaihan, wala tayong lahat. Lalo na sa atin. Kung wala si Sharon, ang puso ko. Meron pa lang nabanggit kanina, narinig ko. Dalawa na lang ang pakiusap ko. Narinig ko kanina, guwapo pala si Kiko sa personal. Sabi ko, matutuwa ba ako? Magulungkot. Anong ibig sabihin ng guwapo pala? Iba daw ang itsura sa TV. Sobra daw mukhang matanda. Yung iba naman sabi, maitim. Kawawa naman o. May depresya ba yung TV ninyo? Wala naman daw. Pero sa personal na buhay, sa totoo, matangkad. Guwapo. So may pakiusap ako sa atin dito sa ika-anim na distrito. Marami pang hindi nakakakita sa akin sa personal. Kaya pag uwi ninyo sa inyong mga bahay-bahay, magmarites na kayo. Sabihin ninyo, nakita nyo si Kiko sa personal, guwapo naman pala sa personal. At sabihin na rin ninyo, kaya naman hanggang ngayon, patay na patay pa rin si Sharon. At sa mga Gen Z, alam nyo na bakit o kanino nagmana ng kagwapuhan si Donnie. Ang huli kong pakiusap, ito na lang, ewan po kayong bumoto sa akin kung ang kanino man dahil guwapo. Guwapo nga, sinumali naman. Magandang lalaki nga, pero korap naman. So, hindi ko kasalanan na ako'y guwapo. Kasalanan ng mga magulang ko. Pero pag boto tayo sa Mayo 12,
ang iboboto natin. Yung gwapo, yung track record sa serbisyo publiko. Yung gwapo at maganda ang kanyang hangarin para sa taong bayan. Yung gwapo ang record of service at maganda ang naging serbisyo sa taong bayan. Dahil pag ang gwapo ang naluglog dahil sa magandang kanyang hangarin at maganda at gwapo ang kanyang record of service, taong bayan ang makikinabang. Buo ang serbisyo. Kaya po, Kiko Pangilinan po, number 51 sa Senado. Sabi nga nila, pag marami ng pagkain, marami ng sharon. Baluhin. At pagka may Kiko, may sharon kayo! Magandang hapon po! Mabuhay ang Quezon City! Mabuhay ang kababaihan! Maraming salamat po. Palakpakan natin ang hindi yan basta guwapo, kundi gumagawa. Sa Senado ang ating senador, Senador Kiko Pangilinan! Kiko sa puso ko. Ang ating number 51 sa Senado Ang melong pagkain, ay dito, Senador Kiko Pangilinan! So yun na ho mga ka-action, mga kakamping klo, napakinggan na po natin at nakita po natin kung gaano ka-crowd ang tao ho mga ka-action, no? Oh. Alam nyo mga ka-action, isa ito sa maganda na every time na may mga malaking celebration at ma-invite ang ating mga pambato, maganda po ito kasi may yun yung chance nila para ilatag nila, para iparating nila sa taong bayan ang kanilang mga plano o plataforma once sila ay maihalal. So, ano po talaga ang pinakaano dyan ni Kiko, no? Yung pagbaba ng pagkain, no? Maraming pagkain. Isa po yan sa mga mahalaga na kailangan pukusan po o magsabatas kung ano ba talaga ang gawin na batas para maibsan po ito ang kahirapan na kinakaharap po natin. Lahat naman tayo hinaharap po natin ito. Pero binibigyan naman ginagawa naman ang lahat ni Mr. President Bongbong Marcos para magawa ng paraan kung paano nga ba masolusyonan itong problema na kinakaharap niya. Okay? So, maganda po ito mga ka-action kasi ayan, naglatag siya ng kanyang plataforma at kitang-kita nyo naman ang sigawan ng tao, no? So, last 2022, dyan sa Circle, Quezon City Circle, nung Kiko Lenny noon, nagrally po dyan. Sobrang dami po ng tao dyan. Hindi na nga ho ako nakapag-live dyan eh. Oo, kasi sa sobrang dami ng tao. Ngayon, hindi ko alam kung mag-ano pa ba sila, magrarally ulit itong Kiko Bam gaya ng proclamation rally nila sa Dasmariñas. Hindi ko lang po alam ha. Siguro lang ha. Siguro, in my own lang po ito ha. Psycho ko lang siguro. Baka isahin na lang ang rally. Yun yung meeting de avance. No? Siguro lang. Pero malay natin, baka may mga next sila na mga lalawigan na magkaroon ng proclamation rally with Attorney Lenny Robredo. So yun lang po mga ka-action, share ko lang po sa inyo para ma-update ko po kayo kung ano po ang lagay ng ating mga pambato dyan sa Senado at Kongreso. Okay? So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.